Sir, mahirap talagang kumilos mag-isa. Lalo na kung in a busy person like you. Pero sabi ninyo kasi kanina, hinahanap niyo pa. So sino ho yung mga kasama ninyo ngayon who's trying to look for solutions or evidences or what to prove the veracity and correctness of your investigation or of your I don't know if I can say it allegation or what. Pwede ba naming malaman kung sino yung mga kasama ninyo? And are you with former Congressman Egay Erice in this fight? Kasi sabi nga niya hindi daw wala daw siyang kasama, wala siyang kagrupo, mag-isa lang siyang kumikilos. Now, ba't hindi kayo magtulungan ni Congressman Erice just in case? Pwede naman magtulungan, kaya lang meron naman ako kasing direction na tinitingnan. Meron naman siyang, hindi ko alam kung ano yung direction niya. So, pero yung sinasabi mo kung sino yung katulong ko, meron akong verification team. I am not at liberty to divulge them. Okay, that's great. Kasi yung mga dokumento nyo, dokumento rin pinakikita niya, halos pareho kayo eh. Kaya akala namin, or akala ko, sorry. Hindi ko alam kung yung dokumento niya ay pareha nung sa akin. We have not met. Kasi Bahamas account din yung nauna. Anyway, thank Pero you, sir. ewan ko kung meron siya nitong sinasabi ko sa inyo. Opo. Sapagkat ako, gusto kong matukoy talaga. Yun ang pinaka-importante. Talaga bang existido yung mga accounts despite yung kanyang denial? Ngayon po, totoo na. Napatunayan ko. These are conclusive documents. Okay. And I think George Garcia has a lot to explain to you and to the public. Yan. Well, salamat sa tiwala ninyo sa amin sa media. I cannot speak for them, ano. Pero sa akin, gusto naming lumabas ng totoo kung ako ang tatanungin ninyo. However, the only thing that we can do, or myself is tanungin si Chairman Garcia. Totoo ba yung sinasabi niya? But to force him to do whatever's on your mind, hindi namin pwedeng gawin. Hindi ko pwedeng gawin 'yon. Ewan ko lang sa kanila. So what other help can we extend to Honorable Marcoleta, sir, just in case, being member of the media? Malaki po yung maitutulong ninyo, kaya nga po kayo ang aking unang kinausap. Kagaya po na sinabi ko nung una tayo nagtagpo rito, ewan ko kung kasama ka. Sabi ko, pagtulungan natin ito. Kung hindi, siguro, nare-recall pa nyo, pagtulungan natin ito kasi malaki naman ang maitutulong nyo at sapagkat pare-pareho naman tayong may kinalaman at may interest naman sa pag-conduct natin ang isang malinis na eleksyon, katungkulan po natin na pagtulungan ng bagay nito. Yun po yung una kong sinabi sa inyo. Okay. Thank you, sir. Yeah. Tapos, sir, yung resolution niya lang po, have you talked to the House leadership po? Are they receptive dito sa resolution? Kailan, were you informed kung kailan pwedeng ma-schedule yung investigation po on this? Yun po yung first question ko. Hindi ko pa nakausap, ma'am, kasi kapapay lang kahapon at ang alam ko po merong activity sa Tacloban. Hindi nga po ako nakapunta sapagkat August 1 and 2 yun eh. So dahil nga meron tayong press con ngayon, hindi na po ako nakasama doon sa gagawing aktibidad hanggang bukas. So siguro po pagkatapos nito, I will have the opportunity to discuss it with them at palagay ko naman po bigyan nila ng importansya sapagkat tayo naman po ang involved lahat dito sa problemang ito. Sir, second question lang. Just in case that COMELEC Chairman Garcia indeed resigns, so kulang yung commissioner, do you think COMELEC will still be able to perform its task properly in conducting the 2025 polls kung in the middle of the preparation biglang their chairman would have to resign? I think so. I think the President will have to appoint immediately a replacement for the chairman if that happens. Kung sakali naman po madelay ng konti, ano naman po ang COMELEC? It's a NBank yan. It's a collective body. Ang aksyon naman po ng COMELEC, como 7 sila, bali 4 ang kailangan na boto in order to, let's say, formulate a policy or make a decisive action. So, 6 pa naman sila, basta 4 yung nagkakatulungan, po pwede po. But essentially, mas maganda po kung sakaling
magkaroon nga po ng resignation, I think the President will immediately appoint a replacement. Kasi napaka-importante po ng eleksyon, di ba? Thank you, sir. Thank you. Kong Dante, with your expose at kung mapatunayan sa House investigation na itong mga offshore account na ito ay may connection doon sa Miro with Chairman Garcia. So ano po ang alternatibo, anong mangyayari sa ating midterm election dahil ang sinasaad ng batas supposed to be kailangan talaga automated ang ating eleksyon. Kung gagamitin pa yung makina ng Miro, meron ng cloud of doubt. So anong alternatibo po natin? Ang aking intindi po riyan, if push comes to shove, sabi nga nila, kunwari talaga napatunayan natin may problema talaga dahil nga wala ngang katibayan yung Miro system. Alalahanin po ninyo, meron pa tayong natitirang mga BCMs kasi sa warehouse po ng Comelec sa Laguna. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 93,000 pieces yung BCM machines na yan, and they are still backed up by labor and spare parts warranty until 2025. So kung kakailanganin po natin 110 BCMs, konti na lang po yung ipoprocure natin. Kasi rental lang naman siguro, mabilis naman yung lease or rental. So hindi tayo siguro magkakaroon ng problema because meron po tayong backup na gagamitin. Yun po yung aking sagot dyan. So, wala na po bang tanong? Sir, kung malaki po ba ang difference kung si Chair ay mai-impeach or magre-resign? Nasaan po kayo, ma'am? Here po. Tapos, kasi Malaki po ang ano? nabanggit niyo po yung difference kung si Sir ay mai-impeach or magre-resign. Nabanggit niyo po kasi, Sir, yung gagawin natin after mapatunayan. But how do we prevent? Dapat po ba may ginagawa tayong preventive measures to prevent a failure of elections sa 2025? Inuunahan na po ba dapat? Nakasalalay po kasi kung ano po yung reaction o magiging action ni Chair dito sa napatunayan na po na merong talagang bank accounts na existing. Sabi po niya kasi, wala akong bank accounts kahit na isa. Now, what is the possible reaction of the chairman in the face of what we have proven to be authentic pieces of evidence certifying and confirming the existence of his accounts? Dalawa pa po ito. So, dependent po tayo kung anong magiging action ni Chair Garcia after this press con. Kagaya po ng binabanggit kanina, kung magre-resign siya, then I think the President will immediately find for a replacement. At kung sakasakali naman pong magtagal ng konti, I believe the 6 commissioners remaining can still do the job kasi 6 pa po sila. And as I have mentioned, there are standby machines in the warehouse of the Comelec. These are the things that we have to consider in order to ascertain na talagang itutuloy po natin ang eleksyon. At hindi naman po pwede po na ma-postpone ang eleksyon. Hindi po mangyayari yun. And meron pa pong isang action na ating inihintay because this case has been elevated to the Supreme Court. I think the Supreme Court, one way or the other, will also rule on this, thinking about a higher public interest, which is the holding of a national election. Congressman, Jeffrey Balsa po ng kakampi at saka chairman po ng OFW Advocates. Yes. Ang tanong lang po naming mga OFW, saan po ba galing itong pera na to? Pera po ba ito ng taong bayan o pera ng politiko? Yung laki na involved. Hindi ko rin po alam eh. Ang pinag-uusapan natin po kasi rito ay mga accounts na bigla na lang
lumitaw na lahat po tayo ay nagimbal. Ako po nagimbal, na-scandalize po ako, kaya pinasimulan ko po na tingnan nito. Yung initial po kasi naming investigations na naipakita namin nung nakaraang press con po kasi, there were indications na yung mga initial deposits po, especially those coming from the South Korea, lumilitaw po na yung iba pong nag-deposit po kasi ron are persons associated with the Miru company. Kaya lang po kami nagkaroon ng ganong klaseng pagdududa. Napakalaking halaga po ng pera na yon. Sana maambunan man lang po kaming mga OFW. Kasi sa totoo lang po, napakatipid po ng aksyon o serbisyo sa aming mga OFW. As a chairman po ng advocate sa buong mundo, ngayon mayroon kaming napakalaking problema about sa balikbayan boxes, wala pong gustong umaksyon. Lumapit na rin po ako sa Congress, sa OFW Party List, walang aksyon. Sa Senado, walang aksyon. Baka sakali pa lang po sa inyo, pag lumapit po ako ngayon, makalabas ka ng resolusyon para magkaroon ng investigasyon sa balikbayan boxes. Scam. Salamat po, Congressman. Tingnan po natin kung anong may tutulong natin sa inyo. But in the meantime po, ang concentration po kasi itong paglilinaw at pag-address po nitong mga usapin tungkol po dito sa mga accounts na ito. Okay, sir. Last question na rin po. Ano pong magiging reaction natin kung i-deny nga ni COMELEC Chair ito? Kasi gaya nga po na sabi ni Sir from Abante na pwede naman pong mag-open ng account online lang without being physically present. Ano pong reaction nyo kung siya po ay mag-deny ng all of this? Tingnan muna po natin kung ano yung kanyang magiging reaction po. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-speculate. Pag dininay po niya, tsaka po tayo gagawa ng kaukulang hakbang po. Kaya ito pong ipinail ko na resolution ay sasagot po sa lahat ng mga maaaring mangyari after the revelation of all these documents po. The problem with that is I am not accusing. I am not making an accusation. I am just presenting the documents to you as I have promised when we met first. That I was then in the process of making some verifications. That's the reason that at that time, I did not name names. Kasi sabi ko, it is unfair for us to name names because we are still in the process of making verifications. So after organizing a verification team and after being able to elicit information as to the existence of two accounts named under him, so this is not an accusation already. These are matters for him to answer with clarity and determination. It's not a pure. We do not expect pure denial lang kasi the burden of proof shifted to him already. Palilitawin niya na somebody really deposited for him and he requested or he employed somebody to open an account for him. Sana magpakita na somebody did that for him. But as far as the records are concerned, lumilitaw na sa pangalan niya ito eh. Kung mapatunayan niya na somebody really did this in order to blacken his reputation, then that's another story. But sa amin po, sabi niya kasi wala siyang account. So what we did is to deposit amounts. Yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Araw na naman ng linggo at meron na naman tayong Spokes Hour. Anong pag-uusapan natin? Ayan, nangako ng 20 pesos na bigas, matapos ang isang araw, natigil na. Nasaan na naman ang 20 pesos na bigas? Ang problema kasi, talagang pag sinungaling ang presidente,
at hindi talaga mabigyan ng katuparan ng pangako, kahit anong gawin niya, hindi mangyayari. Yung 20 pesos na bigas kasi, ang pangako niya, tandang-tanda ko yun, dahil ako'y umakyat sa kanyang entablado, no? Sabi niya, tatanggalin natin yung mga traders, yung mga ibang bagay na nagiging dahilan kung bakit napakataas ang presyo ng bigas. At pabababain nga niya yung presyo ng bigas. Hindi naman niya sinabi na magbebenta lang kami ng 20 pesos na bigas sa panahon ng eleksyon. Na alam natin, ang siguro, ang halaga ng bigas ay binibenta, 45 at gobyerno magbabayad ng 25 para mabigyan o mabenta ng 20 pesos kada kilo ang bigas sa ating mga kababayan sa panahon ng eleksyon. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit nila tinigil yan. Number one, napakalaking halaga ang gagastusin ng gobyerno sa panahon na wala na tayong pera. Bakit? Kinurakotan nila sa mga ayuda, sa mga flood control projects na wala namang silbi, sa mga infrastruktura, sa tungpat sa kali at mga tulay na gumuguho. So saan mo pa kukunin yung pera pantustos dun sa halaga na 45 bigas na ibebenta mo sa 20 pesos? Siyempre, simple arithmetic yan. Kung wala ka namang pera na inipon at wala kang extra pera na pwedeng gastusin para isubsidize yung 25 pesos. Kung ibebenta mo sa 20 pesos kada kilo yung bigas na binili mo na 45, ubus na rin yung pera. At ngayon, dumating na tayo sa punto, lumalabas na yung ating deficit. Yung halaga ng binibili natin sa labas, napaka-laki kung ikukumpira mo dun sa mga naibebenta natin sa labas. Matindi na po yan, no? Yung ating trade deficit na tinatawag. At siguro sa susunod na Box Hour, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin yan, na mas malaki yung linalabas nating halaga kaysa doon sa kinikita nating halaga. Well, simple lang po yan. No? Tayong mga ordinaryong pamilya, kapag syempre, ang ginagastos natin mas malaki sa kinikita natin, saan mo kukunin yung balanse? Utang, utang, utang. At kapag kayo umutang na umutang, ay naku, dating ang punto, unang-una, baka wala na magpautang sa'yo dahil hindi mo na mabayaran. Pangalawa, syempre, kakagat ka sa mas mataas na mga interest rates. Pero ang punto po, palpak na naman ng Marcos Jr. Talaga naman po kapag nagsisinungaling, at sinabi naman ni BP Sara, talaga namang alam ni Marcos Jr. na hindi niya madideliver yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi lang yan bilang pangako, talagang hindi magkakaroon ng katuparan yan. At siguro, ang nangyari nga dito, nandyan pa yung batas na hindi po pwedeng mag-vote buying, di ba? Ako yung kauna-unang nagsabi na kapag pinagpatuloy niya yung 20 pesos kada kilo na bigas, na talagang alagay 45 at talaga namang sinasubsidize ng gobyerno ang halaga ng bigas na yan, talagang yan po ay pwedeng maklasify as vote buying. At baka ma-disqualify pa ang lahat ng kandidato ng alyansa. Dahil ang nakikinabang dyan, mga kandidato ng alyansa. Dapat nga siguro, biski isang araw lang yan, may magreklamo pa dahil vote buying pa rin yan na isang instance, isang araw. Hindi naman ibig sabihin na palibasa tinigil na wala na yung krimen. So ako, tinatawagan ko ng pansin ng legal ng PDP Laban, maghain pa po kayo ng complaint laban sa vote buying, laban sa alyansa. Dahil yung isang araw na nagbenta sila ng subsidized rice, po ay vote buying pa rin. Dapat maparusahan na matutunan ng leksyon. Kasi yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Binabaliwala natin ang mga batas, kaya tuloy, nagkakaroon ng sense of impunity. Ano ibig sabihin ng impunity? Kaya kong gawin yan dahil kami nakapwesto. Wala kaming pananagutan dahil kami nakapwesto. Yung mga kalaban namin, gaya ni Duterte, ni Harry Roque, silang titirisin namin dahil kami nakapwesto. Ay hindi po. Ang batas po ay dapat ipatupad sa lahat ng lumalabag. Hindi lang sa mga kalaban ng gobyerno. Lalong-lalo na kung tanim kaso naman yan. Very briefly yung tanim kaso nila kay Kong Pulong, palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. So, ano yan? Wala pong kulong yan. Yan ba yung dahilan? Yan ba yung tingin nilang dahilan para hindi manalo muli si Kong Pulong? Ang totoo lang po, basang-basa na ang papel ng mga kalaban ni Kong Pulong at ng pamilyang Duterte sa Davao. Unang-una, mga walang utang na loob. Mantakin mo, tinalaga sa gobyerno ilang beses yung kanilang kamag-anak na tumatakbo ngayon labang kay Tatay Digong. Isang beses,
miyembro ng gabinete, pangalawang beses, miyembro ng isang constitutional commission. Mantakin nyo, matapos na bigyan ng 2 appointment, linabanan ang nag-appoint sa kanya ng 2 beses. Hindi ba walang utang na loob yan? Hindi lang walang utang na loob, walang yapa. And to think, hindi naman sila nakakatakot na pamilya dahil ang ama nila kilalang burlesque king. O, wag niyong kakalimutan mga taga Davao, ha? Yung burlesque king, nakitang hubad-hubad na tumatakbo doon sa isang hotel dahil nahuli na asawa ng babaeng kasama niya. At pinakulong pa yung periodista. Anong ginawa ko? Dinala natin sa UN. Nagwagi po tayo. Sinabi na yung pagkakakulong kay Alexander Adonis ay labag sa karapatan ng malayang pamamahayag at dapat ang Pilipinas i-repeal na ang criminal libel law. Kaya nung ako'y nasa kabinete, kasama ko yung kalaban ni Tatay Digo ngayon, nako, hindi ako nakipagplastikan dyan. Gusto kong umpakan talaga. Minsan nga linusob ko yan kasi kung nung ginagawa, linusob ko yan doon sa press briefing room. Buti na lang pinigil ako dahil talaga sasakalin ko na siya. No? Tako talaga ni minsan, hindi ako naloko na yung pamilyang yan, kung ano ang puno sa ring ng bunga. Walang mabuting gagawin yan. Kaya kita mo ngayon, despite the fact na 2 beses siyang tinalaga sa pinakamataas na posisyon, linabanan pa rin si Tatay Digo. Anong klaseng tao yan? At yung babae, naku, yung babae, binigyan ng programa sa SMNI. Anong ginawa? Matapos na sumipsip para magkaroon na kung ano-anong Biyernes galing sa Mr. Tambaluslos, ayun, tinira yung istasyon na nagpasikat sa kanya. Talaga nga naman kung ano ang puno, yun din ang bunga. Wala rin utang na loob. Bakit makikilala ba siya kung hindi dahil sa SMNI, dun sa show ng SMNI? Hindi. Sino ba siya? Wala naman sila nun Wala na nga sila sa larangan ng politika Binuhay lang dahil tinalaga sila yung kapatid niya ni Presidente Duterte sa kapangyarihan muli. Kaya mga taga Davao, yan bang ihahalal nyo? Kahit ano pang pakita nilang mga video labang kay Kong Pulong, ganyan bang dugo ang gusto nyo mamuno sa inyong syudad? Naku, mahiya naman kayo sa inyong mga sarili kung ganyang tao ang ihahalal nyo bilang iyong alkalde at kongresista. Maiba naman po tayo. Hayan, nangyari na nga ang sabi kong mangyayari. Nawalan po tayo ng teritoryo sa ilalim ni Marcos Jr. Nasiwalat po, pero hindi masyado binibigyan ng diin na administrasyon na nawala sa atin ang Sandy Cay. Yung Sandy Cay po yan, nasa loob ng 12 nautical miles ng Kalayaan Island. So kung tayo po ay magwawagi at sasabihin ng hukuman na tayo mayroong titulo sa Sandy Cay, sakop po ang sa Pag-asa Island pala o sa Pag-asa Island at within 12 nautical miles itong Sandy Cay ng Pag-asa Island, kung tayo magbawagi at sasabihin ng hukuman at kinakailangan po dali niyan sa hukuman hanggang hindi po yan nadidesisyonan ng hukuman o ng arbitration, wala pa pong kahit anong legal basis para sa kaninong nag-aangkin sa mga isla na sa kanila nga yung mga islang inaangkin nila. Kinakailangan dali niya sa International Court of Justice o di naman kaya sa binding arbitration na hindi mangyayari sa lalong madaling panahon. No? Pero ang punto, nawala nga po yung islang yan kasi itong Marcos Jr. nagtatapang-tapangan. Ang akala niya, sasaklolo si Tatay Trump sa kanya na kapag siya'y nakipaglaban sa China, I will be there. My support to you is ironclad. Ironclad my ass. Nawala na tayo ng isla. Nung panahon ni Ramos, nawala sa atin ang Mischief Reef. Panahon ni Noynoy Aquino, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Panahon ni Marcos Jr., nawala sa atin ang Sandy Cay. Pero wag po kayo mag-alala. Miski inkompetente at palpak ang Marcos Jr., ang law naman po sa international law, kung mapapatunayan natin na tayo talaga may titulo sa Pag-asa Island, baliwala po yung pag-occupy ng China dyan kasi nga you cannot gain territory through the use of force. Kinakailangan sa legal na pamamaraan. Pero habang nandyan po Marcos Jr., hindi po tayo makakaabot dun sa judicial settlement dahil hindi papayag ang China. Kung kayo ang China, papayag ba kayo? Hawak nyo na yung isla. Sa totoo lang, kapag hindi tumigil itong Marcos Jr. at talagang i-provoke ang China para lang sumaklolo ang Amerika na sa ganung paraan na Amerika ay susuporta sa kanya, baka pati Pag-asa mawala sa atin. Itagaan nyo yan sa bato. Sinasabi ko ngayong araw, pag nagpatuloy itong ginagawa ni Marcos Jr., pati Pag-asa Island kukunin ng China.
At kung sa pagkakaakala ni Marcos Jr. na sasaklolo si Tatay Trump, ano nangyayari ngayon sa Europe? Umatras na nga ang Amerika dun sa pag-uusap na kapayapaan sa Ukraine. Bahala na kayong maggira-girahan dyan. Bahala ng Europa sa kanyang seguridad. Wala na kaming pakialam dyan. O ano ngayon? Nasaan ang ironclad support na inaasahan ni Marcos Jr.? In the first place, paano ka naman bibigyan ng ironclad support ng Tatay Trump? Galit si Trump sa mga naghihit-hit ng powdery white substance. Abay, inoperan nga niya ang Mexico, gamitin mong hukbong sandatahan ng Amerika para labanan yung mga drug lords. O, kamping-kampi si Tatay Trump dun sa war against drug ni Tatay Digong. At kaya nga, galit na galit si Tatay Trump sa ICC. Hindi lang dahil kinasuhan yung mga liderato ng Israel, kundi kinasuhan din si Tatay Digong na talaga namang ginagaya ngayon ni Tatay Trump yung kanyang war on drugs. Gumising ka. Huwag mo tayong karad-karin sa gera para lang makuha ang suporta ng Amerika. Hindi mangyayari yan. Kasi tanggalin mo muna yung bisyo mo. O kung hindi man, patunayan mong nagkakamali kami lahat sa suspensya na ikaw ay bangag. Paano? Sa pamamagitan ng hair follicle test. Pag ikaw nag-hair follicle test at negative yan, baka si Tatay Trump, kamayan ka na. Ano nangyari sa'yo dun sa punta-punta pa dun sa libing ng Santo Papa? Hello, ang mga Katoliko, kinukonsidera po na talagang ang katawan ay templo ng Panginoon. Hindi dapat nagkakaroon ng mga bisyo. Sarili mong kapatid, nagpahiwatig na talagang kinakailangan, bumalik ka na sa tamang landas. Hair follicle test kung talagang gusto mong tumigil si Harry Roque at si Maharlika na kakawakwak na ikaw ay posibleng bangag. Yun na yun. Pag negative yan, tapos ang usapan. Pero ang punto, ikaw na ang yabang, ikaw na nagtatapang-tapangan, ikaw Marcos Jr. na ginagamit ang China para masuportahan ka ng Amerika, ikaw na naman ang naging dahilan kung bakit nawalan tayo ng teritoryo, kung bakit nawala ang Sandy Cay. That's on you. Sa ating kasaysayan, ikaw ang pangatlong presidente na kung saan nawalan tayo ng teritoryo dito sa West Philippine Sea. At kapag hindi ka pa tumigil, talagang palalayasin tayo ng China sa lahat ng islang hawak natin at tignan natin kung sasaklolo sa iyo mga Amerikano. Sa panahon nga ngayon, linusog na ng Russia yung Ukraine. Ang Ukraine, katabi lang ng Poland. Ang Poland, katabi ng Austria. Europe na yan. Western Europe na yan. Wala nang pakialam ang Amerika. Yung mga bato-bato pa nga yan. Tingin mo, makikialam ang Amerika, yung mga bato-batong yan, na hindi naman sila naniniwala na meron talaga tayong titulo dyan. Paulit-ulit ang sinasabi ng Amerika panahon pa ni Kissinger. Hindi kami naniniwala na may titulo ang Pilipinas sa mga inaangkin na mga isla sa West Philippine Sea. Paano naman sila magbibigay ng ironclad defense na hindi naman sila naniniwala na dapat panindigan yan? Pero the point is, ito nga Ukraine, full-scale invasion ng Russia. Tinalikuran na ng Amerika. Dahil anong pakialam ng Amerika dyan? Bakit nila paggagastusan yan? Wala namang kinalaman ng Amerika dyan. At what's in it for them? Tinangka ni Zelensky, ibigay ang mga rare earth metals. Not enough. Tumalikod ng Amerika, bahala kayo sa mga buhay niyo dyan. At tignan natin ngayon if the rest of Europe can stand up to Russia. Marcos Jr., korupsyon, smuggling, pagkagutom, korupsyon, at ngayon, kawalan ng teritoryo. Ano pang gagawin mo sa Pilipinas? At tayo namang mga Pilipino, haya na, lahat na ito ginawa ni Marcos Jr. Hanggang kailan kayo mananahimik? Karapatan ninyong maghusga, karapatan ninyong mag-fire, magsisante ng presidente. Tawag dyan people power, hindi po yan illegal. Hindi po to incitement to sedition. Bakit? Dahil ang ating panawagan, gamitin ang nakasaad sa saligang batas na people power, mapayapang pagsisisante sa presidenteng walang silbi. Hindi po yung krimen. Yan po ay karapatan ng mamamayan bilang soberenyang, tunay na soberenya ng ating bayan. Pilipinas,
hanggang kailan kayo mananahimik pag tayo'y tuluyan ng sinakop ng dayuhan dahil sa kapalpakan ng Marcos Jr.? Wag naman po sana. Gising-gising na. Gamitin ang kapangyarihan. Sisantehin ang presidente na namigay na naman ng teritoryo sa China. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung Spokes ng Bayan reporting live from the Netherlands, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I love because you're the only country that I have. God bless the Philippines and Gabay Party List po, 139 para sa tamang pagpapatupad ng universal healthcare. Wala ng Pilipino na